seemingly they were lousy storytellers. Ginamit namin. I used it as evidence to file a plunder case against Duterte. At yung investigation na yon ng ombudsman, validated yung documents. Kaya po nung sinabi ko kanina, yung open source, sabi po ng ombudsman, yun pong nakuha nila na dokumento sa AMLAC, matches the contents of my document. Is this si Karandang ba yun? Yes, Mr. binabanggit Chairman. mo? Opo. And he was removed, is that correct? Yes, Mr. Chairman. But then he was removed for other reasons din, Senator Trillanes, di ba? Hindi po. Kasi the primary reason is iniimbestigahan niya si Duterte and they were gaining some headway dun sa investigation na yun, and Duterte needed to stop him from investigating, Mr. Chairman. Did we invite former Deputy Ombudsman Karandang to share? Hindi. But he was invited. Anyway, thank you, Senator Trillanes. DG Villanueva, I'll give you an opportunity because your name was mentioned earlier by the senator, di ba? Na you were supposedly, you had a big role actually in parang suppressing the information from coming out. Especially linking Michael Yang and other personalities po. What is your comment to that, sir? Thank you, Mr. Chair, for giving me the opportunity. Hearing what Mr. Las Cañas and Mr. Trillanes narratives, seemingly they were lousy storytellers. Una-una, sir. Mr. Chairman, I take exception dun sa sinasabi nito ni Mr. Villanueva kasi early on I was checked by the chairman for taunting, pero Okay. I submit. May we remind all the resource persons to refrain from I'm saying sorry, Mr. Chair. offending words. Thank you so Sorry, much, Mr. everybody. Unang-una kasi, Mr. Chair, sabi ni yung mga previous statement ni Colonel Asierto, lumabas yung pangalan ni Michael Yang according to his informant noong 2016. Samantalang yung statement ni Las Cañas kanina nung pinapanood ko, seemingly, agad alam niya si Michael Yang nung sa Dumoy. Dumoy pa lang, alam na niya na may Michael Yang. Now, Mr. Chair, for 3 months of our surveillance operation, isang team lang ang kay Colonel Asierto doon, lahat ng team sa PDEA 11. Walang anino si Las Cañas doon. And definitely, we have not involved anybody outside of HSOT, the team of Colonel Asierto and my team, because this was a delicate anti-drug operation. So definitely, paano malalaman ni Las Cañas na may Michael Yang hindi nga niya alam na may anti-drug operation sa clandestine laboratory? Pangalawa, sir, sabi ni Mr. Trillanes, the clandestine laboratory was operating under my nose. Ibig sabihin, nagmamanufacture na ang mga in-check ng shabu na hindi ko nalalaman. Maling-mali yun, Mr. Chair. For 3 months, nag-start sila ng actual manufacture December 26. Dahil tuwing gabi, Mr. Chair, nasisilip namin yung ginagawa nila. So, noong December 29, naglalatag na, nagpapatuyo na sila ng shabu eh. That is, noong December 28. That is why on December 29, nag-apply na kami ng search warrant. Okay, let me cut you off there, General. Sandali lang. You said the surveillance nyo sila for 3 months. Tama Yes, ba? Mr. Chair. So bakit nyo surveillance for 3 months na 26 pa sila of December nag-start production? Mr. Chair, for 3 months, nagse-set up eh.
bumibili ng mga ng mga equipment, isa-set up ang equipment. Nung nakumpleto na lahat ang equipment and chemicals na ipasok na lahat sa Dumoy Laboratory, December 26 they start manufacturing. Kaya nga, sir, December 31 yung raid, di ba? Yes, Mr. Chair. So 3 months before that, it would be December, November, October. It started October 26, Mr. Chair. October, nag-start na kayo ng surveillance. Yes, Mr. Chair. Anong isa-surveil nyo kung hindi pa sila nagpuproduce ng drugs at that time? Again, Mr. Chair, nag-start kami ng surveillance December 26 dahil binigyan kami ng No, you said information. 3 months before. October 26, Yes, sir. dahil binigyan kami ng information ng USDEA na may paparating na Chinese chemist sa Davao City. Yun lang ang information, Mr. Chair. From the airport, nasundan namin hanggang dumating sila sa Arlene apartment. And from there, doon na kami nag-start ng follow kung saan pupunta itong mga to hanggang sa natumbok namin ang Dumoy Clandestine Laboratory. Okay, so the surveillance started because of an information given that a chemist was going to Davao. Yes, Mr. Not Chair. because they were already producing drugs at that time. No, Mr. Not Chair. because the laboratory was already set up at that time. Yes, Mr. But Chair. only because of the raw information that a chemist was there supposedly Exactly, to Mr. start a laboratory. Yes, Mr. That's Chair. why 3 months. Kasi minamatch ko lang di ba? Sa akin kasi, if you look at it, no, parang I hope you forgive me, Yes, Mr. Chair. 3 months before, anong i-surveillance mo kung wala pa nga yung laboratory? And anong i-surveillance mo kung hindi pa nga sila nagpo-produce ng droga na sinasabi natin? Yes. Di ba? That's what led to the raid nga di ba? The production of these drugs. Yes, So, Mr. Chair. Okay, So, continue pa. dun sa 3 months na yun, sir, nakaka-follow kami dun sa Agdao na warehouse at dun sa Bunawan na kung saan naandun yung naandun yung air scrubber na malaki, Mr. Chair. They just started manufacturing December 26. So, on the third day, nag-apply na kami ng search warrant dahil nagpapatuyo na sila ng shabu. So, we applied December 29. We implemented December 31. That is 5 days, Mr. Chair. So, maling-mali yung sabi ni Mr. Trillanes, no, they are already manufacturing under my nose. They are setting up the laboratory na ando na po kami. Okay, so sige. Mr. Chairman, Senator Tilanes, just let me finish my questioning with DG Villanueva. So, sir, klaruhin natin, categorical lang na question. DG Villanueva. So, sir, klaruhin natin, categorical lang na questions and then a short answer also. So, hindi totoo na siguro kinover up mo ang some information to protect some of the personalities mentioned by Senator Trillanes. Like, ano It's po? not true na you protected or siguro kept information that would link Michael Yang. Wala pong Michael Yang sa laboratory, Mr. Chair. You did not keep information that would keep information about Sami Uy being involved in drugs. Hindi ko kilala yon, Mr. Chair. Hindi mo kilala si Sami Hindi Uy? ko kilala si Sami Uy. In Davao? Yes, sir. Oh, he's pretty popular in Davao, Sa drugs ako sa nakatutok, drugs. Mr. Chair. Okay, okay. But as a Hindi ko businessman, kilala, hindi mo Mr. kilala Chair. Sami Uy. Okay. Hindi mo kinontrol yung information as far as sino pa yung Charlie Tan is concerned. Nababalitaan ko si Charlie Tan na siya yung may-ari ng ET. KTV, yeah. Yun lang, Mr. Chair. But nothing that relates to the drugs. Nothing. Okay. So, again, Senator Trillanes, go ahead, sir. well, unang-una, yung nire-refer natin, Mr. Chairman, about all of these things operating under his nose, yung Green Heights Subdivision. Tapos yung sinasabi ni Las Cañas, wala naman siyang sinabing part siya nung team nila, no? If only nakikinig siya doon sa interview, sinasabi niya, nandito siya sa side nila Duterte, dito siya, close in siya dito, nakita niya yung laro at galaw nila Sami Uy, Charlie Tan at Michael Yang. Dito siya sa part na to, tapos binigyan siya ng mission doon sa after nung raid to turn na sila ang magre-receive nung 11 galing sa tropa niya. So that was his first encounter with this guy. Kumaga, to clean up yung
to cover up yung ano na nga yun, yung mess na yun kasi umabot na aabot kay Michael Yang. So, doon wala siya doon sa operating unit kasi part niya siya nung sindikato, Double Death Squad ni Mr. Duterte. And ito yan, Mr. Chairman. This guy, ang tagal niya sa Davao PIDEA, eventually naging Director General siya ng PIDEA. Tanungin siya kung sino yung mga drug lord nung mga malalaking shipment. I doubt kung sasabihin niya kung sino. Ito lang yung sa mga pulis, yung 990 kilos na shabu. Tanungin siya kung sino ang mastermind nun. Wala ka makukuha ang sagot. It's either incompetence or kasabwat. And I, because of the testimony of Las Cañas, kasabwat, Mr. Chairman. Ganun lang po yan. Thank you, Senator Trillanes. Now, you also mentioned, Senator Trillanes, in your testimony, you mentioned Councilor Small Abiliera kanina no, na siya yung sabi mong bagman. Yes, The thing I have, an issue that I have with this is, parang walang links naman bigla na lang sinasabi na just because there are photos of them together, then ma-assume ba na, come to a conclusion that he is involved. Yan po, yung conclusion po na yan, Mr. Chairman, was born out of the investigation po dun sa Senado. That ito pong si Mr. Mark Taguba and other brokers kailangan magbigay ng enrollment fee kay Pulong at Manscarpio para maging accredited brokers sila nung pagpasok nila ng mga kontrabado, Mr. Chairman. At ang middleman na nagre-represent kay Mr. Pulong Duterte is si Mr. Small Abiliera. So lahat po itong mga information na to, yung pera na binibigay sa kanya lahat, galing po yan dun sa investigation po namin sa Senado, Mr. Chairman. Before I ask Councilor Abiliera, but isn't it also a fact that the witness that you're referring to, Mark Taguba, also recanted the testimony that he gave? Hindi ba siya nag-recant? Wala pong recantation. Walang recantation? Opo. So he's sticking to the allegations that he made of the involvement of some of the members of the presidential family in the previous administration? Yes, Mr. Chairman, as represented by Mr. Small Abiliera. Okay. Mr. Chair, if I could just ask a few questions to Small Abiliera, sir. Okay, go ahead. Mr. Small Abiliera, sir. Question lang, diretso na po ang tanong at saka I hope you give me a straight answer din, no? Kasi kanina nabanggit ni Senator Trillanes that you were acting as a bagman. Is that true or not? It is not. So you categorically deny that you are acting for and in behalf of somebody else as a bagman. Tama po? Mr. President, binanggit lang naman niya ako dahil close kami at that time ni Pulong Duterte. Totoo naman yun, inamin ko yun, alam niya sa Senate. Nagkaharap kami sa Senate niyan. Sinabi ko na yun, sinigot ko na yun siya niyan. Kaya nga hanggang ngayon, wala silang mano sa akin. So you were saying that it's at that time, no? Close kayo at that time. Ngayon, hindi na kayo close. Mr. President, it is a known fact in Davao na kalaban ako ni Congressman Pulong Duterte. And would you care to explain bakit kalaban ka na ngayon na dati close kayo? Actually, hindi ko rin alam, Mr. President, kung bakit pareho lang din yan. Hindi ko alam kung bakit ako ginadamay ni former Senator Trillanes, in which hindi ko naman dininay sa kanya, sa Senate, na nagkita nga kami ni Mark Taguba.